Morning mga besh, for today's video ay maglilinis tayo ng mga pinamili natin sa palengke. Yan nga lang ang nabili ko sa palengke, konti lang. Halagang 1 lang naman ang pinambili ko ng ulam. Kasi yung pinagsanlaan ko mga besh ay nakabudget talaga yon. Nakabudget sa tindahan kasi ang dami kong walang paninda mga besh. Mahirap yung magtinda ka na bawat tanong ng bibili ay isasagot mo ay wala. Yun, parang nakakapanghina ng loob. Gusto ko yung lahat ng itatanong kung mayroon ba kayo ganito, mayroon ba kayong ganyan. Gusto ko isasagot ko mayroon po. Yun, nakakagana yun magbenta mga besh pag ganun ang ganun ang sagot ko sa mga customer. Bihira na lang may bumili kasi dikit-dikit yung tindahan, marami ang nagtitinda mga besh. Hindi lang naman ako mga besh ang nagugutom, hindi lang ako ang may kaldero. Kaya alam nyo na, ganun talaga ang buhay. Kailangan lang, give and take lang tayo, bigayan. Saka marami tayong nagugutom, lahat tayo halos may pamilya, kaya wala tayong magagawa kung ano yung mga desisyon nila, plano nila sa buhay nila. Gusto nila magtindahan, go, wala tayong magagawa dyan. Kasi hindi lang tayo ang may kaldero. Kaya tiyaga-tiyaga lang mga besh. Yung togi na yan ang ulam namin nga pala nakaraang gabi. Kasi nakaraan pa tong video na to. Ngayon ko lang ma-upload dahil busy at saka naano ako mag voice over mga besh. Nag-aalangan ako mag voice over. Gusto ko pag nagbo-voice over ako yung walang tao dito sa bahay. Pag may tao kasi para akong nahihiya mag voice over. Alam nyo na, hindi sanay. Tindihin nyo na lang ang busy nyo. Kala nyo lang hindi ako mahihain, pero sa totoong buhay mahihain ako. Minsan nilalakasan ko lang yung loob ko kay kailangan mga besh kailangan natin to. Malay nyo, balang araw mamonetize din tayo. Kaso nga lang, hindi ko na-achieve yung pinapagawa sa aking ni Meta. Yung lingguhan na challenge. Hirap Yan nga yung bangus. Lalagyan natin ng yan, suka. Nilagyan ko ng suka yan. Diyan at saka paminta at saka asin. Para ilagay ko sa rep. Para pag walang ulam may madudukot tayong mga besh. Mahirap mag-utang kasi may inutangan akong ulam na isda. Pero mataas kasi siya, kaya hindi na muna ako nangungutang kasi daming bayarin. Tapos medyo mataas yung price niya dahil utang nga. At saka ewan ko bakit ganun. Ang mahal ng mga bilihin. Yung halaga ng isda parang baboy na rin. Sinalang ko na nga dyan yung sibuyas at saka bawang. Sinunod ko na yung sahog na manok. Manok yung sahog ng togi natin. Ginisa ko lang dyan yung togi. Yung isda niya na pampano ilalagay ko sa rep. Hanggang ngayon mga besh, di ko pa yan naluto. Yung tilapia, naluto na yan dahil inulam namin yan kagabi. Tilapia, pritong tilapia. Pati yung togi, ubos na rin yan mga besh. Yung manok, hindi pa yan naluluto. Kaya, lang muna siya sa rep, frozen. May bumili nga dyan, kaya yung anak ko na muna yung pinahalo ko ng bawang at saka sibuyas. Kasi baka maluto. May bumili ng tubig na mineral, hindi kayang buhatin ng anak ko. Kaya ako ang nagtao sa tindahan. Sabi ko, halo-haloin mo muna yan habang wala ako. Baka masunog ba pagbalik ko, toasted na mga besh. Hindi na may bawang, amoy usok na. Yun nga mga besh. Kapag wala kang pera, gusto mong mamalingki, wala kang pamalingki. Kaya inano ko na lang yung ulam na kahit konti, mayroon tayo. Kasi mas mahirap yung wala talaga akong mabili doon na nagsangla daw pero wala naman nabili. Parang
Tapos tuyo yung ulam nakakaano. At saka hindi kumakain ng tuyo yung mga anak ko mga bes. Akala mo anak mayaman. Hindi yan sila kumakain ng tuyong isda. Pag bumili yung asawa ko ng tuyo na daing, kahit anong tuyo or danggit, manyan, opposite. Ako lang mag-isa ang kumakain yan. Kaya ako lang din mag-isa nito ang magkaka-UTI dito. Napakadami nga ng togi na yan. 2 dakot na ganyan. Ang dami. Halagang 50 lang yan. Kasi sa palengke yan. Pero kung dito yan sa amin, dito sa mga Tartalipapa, mas mahal. Ang dami niya, halos mapuno yung kawali ko. Tapos yung sahog kong manok, konti lang. Pero okay na yan. Importante may sahog. Binawasan ko lang kasi yung nabili kong manok. Yung nabili kong manok, hindi naman yun halos nasa 1 kilo lang yun, tapos binawasan ko pa. Wala na, kumunti na lang. Paano na lang pag inadobo ko yun? Baka mag-aagawan na kami pag inadobo ko pa yun, tapos kukunti. Kaya konti lang binawas ko yung mga lang niya, part ng mga taba-taba. Yun lang ang binawas ko. Para pagka nagluto din ako, wala na mga taba-taba. Minsan ako niya nauumay sa mga taba-taba na yan. Kaya yun ang sinadya ko talagang tanggalin. Tapos ito naman, lagay na natin to sa rep. Kasi masisira man yung mga besh pag hindi natin nilagay sa rep. Nagsisiksika na nga dito yung rep ko, kaya minsan ito din yung ayaw ko, yung ma-stack ako na pagkain kasi siksikan sa rep. Minsan ako na nag-i-stack ako ng pagkain kasi yung yelo ko. Yung yelo ko kasi 2 lang yung nalalagyan ko. Sa taas lang at saka sa baba. Sa pinakailalim, ang laman kasi niyan mga besh ay Skindi. At saka, nahulog na yung manok natin. Buti isa lang ang nalaglag. Akala ko mahuhulog lahat. Nagtitinda kasi ako mga besh ng prosin. Sorry, nabubulol na lang ang besh nyo. Kaya lang, dahil sa nagipit-gipit nga tayo ngayon mga besh, yung prosin ko dadalawa na lang, putlong na lang at saka hotdog. Nawala na yung ibang prosin. Bale, sunod na lang mga besh pag nakabawi-bawi tayo. Kukomplituhin natin ulit yan, pupunuin natin yan. Kaso nga lang, wala nga rin minsan space dahil kunti nga lang, malit nga lang yung rep ko. Ang kasya nga lang dyan yelo. Yung yelo ko kasi 3 patong. Sa isa, ang nalalagay ko is 8 lang. Ay 7. Sa baba naman, nalalagyan ko siya ng 12 piraso. Kaya lang minsan, ubos kasi yan minsan sa loob ng 1 araw. May time naman na hindi. Madalas na hindi na uubos dahil sabi ko na nga sa inyo mga besh, marami kami nagtitinda dito. Marami kami nagtitinda dito ng yelo. Tsaka yung sa katabi ko, ice tube yung tinda. Mas gusto nila yung ice tube kaysa sa yelo. Pero kung tutuusin, mas malinis sana yung yelo na buo kasi mineral yun yung ice tube. Ewan ko, hindi ko alam mga besh. Ayoko na magsalita. Basta sa ko lang to Pag kayo magagalit, sensya na. Yan na nga yung togi natin. Nilagyan ko ng oyster. 2 oyster ang ilalagay ko dapat dyan mga bis. Pero napansin ko wala na pala akong oyster sa tindahan. Kaya isa na lang ang nilagay ko. Bitin na bitin talaga. Dinagdagan ko na lang siya ng toyo. Kasi lang siya. Gisang lang naman yun. Gisang togi. Nagulat pa yung partner ko bakit daw ganito ang pagluto. Ganyan na yung pagluto. Ganon talaga. Sabi pa nila pag wala kung nandyan, yun na lang yun. Tsaka yun naman ang luto mga bish, diba? Ginigisa naman yan. Ako nagulat ako sa partner ko bakit ko daw ginisa. Yun kasi ang alam ko din pagluto. Gisa. Kayong mga besh, ano ba ang luto ng toge? Anuhan nyo nga, comment po. Mag-comment po yung alam kong anong luto pa ang maganda sa toge. Ang alam ko, inaano din yan siya. Binabalot sa wrapper. Pero, inaadobo din naman yan Ginigisa pag binabalot. Binabalot sa wrapper. Kasi yan,
Sabi niya dapat daw may carrots at saka repolyo. Wala talagang togi lang yan mga bes. Sa togi pa lang kasi napakadami niya. Pag linagyan mo pa yan ng carrots, napakadami na. Baka nga halos ako lang din ang kakain na ako niyan. Napurga na ako sa togi. Ako lang kakain lahat ng togi. Ng mga besh. Lagyan na natin ng toyo. Thank you for watching mga besh. Please follow and like and share. Bye bye na mga besh kasi malilit na kami sa school. 7:32 na maliligo pa. Liligo pa kaming 3. Anong oras na? Tapos tulog pa yung estudyante ko. Bye bye.